My lesson is the prayer of agreement. Ang panalangin ng pagkakasundo. So, prayer of agreement. Have you ever held hands in a prayer circle, close your eyes, and felt like heaven just got a little closer? Na-experience ba ninyo yun? Na magkakahawak ang kamay? Nakaharanas ka na ba isang prayer na magkakahawak ang kamay? And then somehow na-feel mo na parang lumapit kayo sa Panginoon. There's something powerful about people coming together to pray in unity. It's not just a group activity. It's what we call the spiritual alignment. And it moves the heart of God in a way that praying alone sometimes doesn't. Well, of course, mahalaga yung individual prayer as well. Kanya tawag ko doon prayer of faith. Pero pagka ang isang prayer of faith, kinumbine ng another prayer of faith, another person praying the prayer of faith, look kung gano'ng kakapangyarihan yon. You understand that? Kung yung prayer of faith, believing you shall receive, pagka ilang prayer of faith ang nagka-combine at nagkasundo at nagka-agree, you could just think how powerful that would be. Mahalaga yung individual prayer, okay? Pero what we're going to look at is a different kind of prayer. And let's see how powerful this is. Powerful sapagkat talagang sinabi. All right? I'd like to read this in Matthew 18:19 to 20. Look at this. Kasi sinabi ni Christ, meron siya sinabi dito which seems to establish this kind of prayer. Again, I tell you that if two of you on earth, nasan kayo? Earth. If two of you agree on earth about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I with them, in the midst of them. There am I. For where two or three. So yung word na for where two or three are gathered together in my name, it's yung palang context nun is prayer. Is prayer. For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Sabi sa Tagalog, para lang maintindihan ng bawat isa, sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. That is the word. That is not a metaphor. Hindi na to yung parang figurative. This is a promise. This is a promise. And so it is important. Okay, let's talk about it, no? The word agree here, para lang maintindihan ng bawat isa sa atin, the word agree, sa Greek word na bagada, symphoneo. Symphoneo. Guess saan galing yung word na symphoneo? Ano yun? Symphony. So ang ibig sabihin pala, the word agree, when two people agree, that means symphoneo. That is a beautiful sound sa Panginoon. That's a beautiful sound. Alam niyo yung symphony, right? Ang ibig sabihin ng symphony, harmony. Ibig sabihin harmony sa music. Kapag kayo tumutugtog dito, for example, at iisa ang may harmony kayo, ibig sabihin yan, you are playing with the same key. For example, halimbawa, sinabi nung musician, key of C. Alam sa gitara, yun ang pinaka magandang lagi, or G, alright? So hindi pwede yung susunod, yung ibang gitara ibang key. Which definitely hindi symphony yun at hindi harmony yun.
So, ganito din ang punto sa panalangin na sinasabi sa atin dito, that there is unity in the mind and in the heart. And there is what we call agreement, and therefore magiging symphony siya. Symphony. And there's one thing I'd like to tell you. There is power in agreement. There is power in the prayer of agreement. Because agreement prayer isn't just being in the same room. No. It's about being in the same spirit. So pagka kayo ay nananalangin in unity, in harmony, in symphony, it means you are the same in spirit. You can sit beside someone in the church and still not be united in faith. But when hearts align and when faith unites, something shifts. Ganon katindi. Pagka kayo ay nagkakaisa sa panalangin, you agree in prayer, something shifts. Something is transformed. The power of agreement rests in the biblical foundation na sinabi ni Cristo. And I tell you that if two of you, that's the biblical foundation. That's the foundational scripture na sinasabi dito, bakit makapangyarihan ang panalangin ng pagkakasundo is because it is founded in the scripture of the Bible. Kapag ka nagkasundo ang dalawa sa inyo dito sa lupa, anuman ang hilingin nila sa aking Ama na nasa langit, ay gagawin. It is founded. The second thing why this is powerful is because it leverages collective faith. Yung leverage ng collective faith, ang ibig sabihin, kapag ang pananampalataya ng isa, halimbawa ito ang pananampalataya ng isa, sinamahan ng pananampalataya ng isa, hindi lang 2 beses makapangyarihan yung pananampalataya ngayon. Meron tayong tinatawag na exponential result pagka ang dalawa ay nagtulong. Maybe hindi nyo alam yun, pero sa physics, pag ang isang kalabaw nakakahilo ng 10 kaban, ilan ang maihila ng 2 kalabaw? Hindi nyo alam, 30. Bakit ganon? That's called the exponential result ng synergy. Mas makapangyarihan ang pananampalataya ng isa, ng dalawa kaysa sa isa. Paano kung 3? You leverage each one's faith. So how powerful is the prayer of agreement is that? Exponential, hindi additional or arithmetic lang ang power niya. And it's not only that, when Christians unite with their hearts, with their minds, and with their spirit, dito makikita nila kung paano ang kalooban ng Diyos ay nagaganap sa lupa. Do you understand that? Makikita mo. Because Jesus says, it will be done for you by my Father who is in heaven. The Lord's will is going to be manifest when we agree together, we agree in prayer. Kanya pala sinabi sa Ecclesiastes 4, look at this. 2 are better than 1 because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him, but pity the man who falls and has no one to help them. 11. Also, if 2 lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? In verse 12. Though one may be overpowered, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ganun kahalaga yung punto sa warmth, sa work, sa prayer, whatever situations. More is better. More is powerful. Kanya pala sa New Testament, ito yung pattern na makikita natin pag pinag-aralan natin ang prayer sa New Testament. Naging napakatindi ng pananaw nila. Meron pa ngang, in fact, merong inihiwalay na ministry, alright, lahat magwo-work, pero may nilagay sa ministry ng pananalangin. Kaganda nun, ano? Sana maganda yun na meron talagang nakatakdang ministry
para sa panalangin. Yung iba nangangaral, yung iba naglilingkod, yung iba nagsisermon, yung iba nagsiserve sa mga maliit na bata. But there is one. Hindi mo siya nakikita doon sa ministry of prayer. Napakakapangyarihan nun. Sapagkat sabi sa Acts 1:14, look at this. They all join together constantly in prayer. Napaka-punto yun. They all join together constantly. Pag sinabi mo yung word na constantly, hindi lang to minsan. When you say constantly, it is a continuing process. They join. So magkakasama silang nananalangin. Hindi lang isa ang nananalangin. Of course, nananalangin sila sa kanilang mga bahay isa-isa. Pero they join constantly. Nagkakaisa lagi sila sa panalangin. In Acts 2:42, they devoted themselves to prayer. They devoted themselves. So ito mas malalim na because they devoted themselves. Mas matindit, mas malalim yung kanilang panalangin. Hindi lang basta aksidente, but they devoted themselves. Each one of them together, they devoted themselves to prayer, to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread. And most is to the prayer. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa panalangin. And then sabi, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. So ganun sila katibay. They unite themselves because every time merong ipagpe-pray, they have to agree. They must agree. Acts 4:31, after they prayed together, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Nang sila'y nananalangin, ang pinanalangin nila, makapangaral sila ng Ebanghelyo. Nung sila'y nananalangin, nagkaroon pa ng earthquake. And then they were filled with the Holy Spirit. And yung tapang nilagay sa kanila ng Panginoon para makapanalangin. That is the prayer agreement. Yun ang pattern ng mga unang iglesia nung unang panahon. And when we pray in agreement, heaven responded. Revival broke out and the gospel spread with power. This is what happened in the book of Acts. The prayer of agreement. So, ang prayer of agreement, hindi lang nagpapatibay, nagpapalakas ng panalangin. The prayer of agreement also builds unity in the body of Christ. It builds unity. So nagkakaisa. Kasi pagka ikay dadalangin sa Panginoon with agreement, yung relationship nyo nabibuild. Paano ba ang prayer of agreement? Nakapag-pray na ba kayo ng prayer of agreement? Alright, medyo hahapyawan ko. Sa prayer of agreement kasi, hindi pwede yung basta pipikit ka lang. Pagkatapos, bahala na marinig mo man o hindi yung nanalangin, okay lang. No, hindi ganon. Sa prayer of agreement, dapat attentive ka. Bukas ang isip mo doon sa pinapanalangin. Alright? Kasi, pagka, ganito pagka nag-agree ka, halimbawa, paano ba gagawin mo pag nag-agree ka? Wala lang. Sa prayer of agreement, halimbawa, meron siyang ipinanalangin na alam mo, na gusto mo ring ipanalangin yun, o ikaw ay nag-agree doon sa panalangin niya, kinakailangan mo ang response. Ako, pagka kami nananalangin sa inyo, and hindi ako nananalangin, and I agree doon sa panalangin, ano sinasabi ko? Iba-iba Opo nga, Panginoon. Yes, Lord. Hindi ko naman malakas na sinasabi yon. Sinasabi ko lang din mahina. Opo, Panginoon. Yes, Father. O kaya, the simple word of Amen. Amen, Lord. Amen. So, gising ang isip mo, hindi kung ano iniisip mo, may nananalangin, pas kung ano-ano iniisip mo. Kung anong bibi mo sa palengke, gano'n ang mga kadalasan ginasa. O kaya yung ginawa ng kapitbahay mo sa iyo, nandun sa isip. No, hindi gano'n. Ang prayer of agreement, dapat merong attention. Meron ka, naka-attentive ka doon sa pinapanalangin niya. And every time, nasasabihin niya, nag-a-agree ka, and gusto mo na makamit din yung panalangin niya, then you say Amen. Opo, Panginoon, yun din pong panalangin ko. You don't have to say it loud. Just say it in yourself. God knows. You agree. And that's going to be powerful. That's going to be powerful.
Another form of prayer of agreement is you build up to the prayer of one, of another. Alright. Minsan ginawa na namin to, hindi ko lang alam kung sino-sino yung naging kasama ko. Pero for example, we prayed for something. Meron kasing evangelism activity na gustong gawin ng church sa university. So, let's pray in agreement. Hindi nag-usap-usap kung ano ipapag-pray, pero napakaganda nung naging situations. Yung isa, pinag-pray yung eskwelahan. Yung isa, pinag-pray yung maglilingkod, yung magsasalita, yung magtiteach ng gospel. Yung iba, pinag-pray yung estudyante. Yung iba, pinag-pray yung buong impact nung gawain sa mga estudyante. So in other words, you build up, so tinutuloy mo yung panalangin ng iba. So it's going to be all in agreement. So hindi lamang yung makikiamin ka, but kung gusto mong manalangin, so minsan nga yun, hindi natatapos dahil sa dami ng mga underlying things na dapat ipanalangin eh. That's how it is done. And sometimes most of you, minsan hindi naman, wala lang, pagka nanalangin ay, si ano mananalangin okay na ako dyan. Solved na. No, that's not the prayer of agreement. You must focus on what is praying. Kasi pagka sa prayer of agreement, we unite and we want His will be done on earth as it is in heaven. We are manifesting ourselves together. Let God's will be done on earth. So, in fact, prayer of agreement is not just about results, it's about relationship. It binds us together. It binds us together. Kasi, sabi nga sa James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Agreement in prayer tears down walls of division. Pagka nag-a-agree kayo, inaalis niyo yung walls of division sa bawat isa. Nawawala yung pangit na relasyon, nawawala yung inggit, nawawala yung pag-iisip ng masama laban sa income. No, but you pray with one another. You pray for each other as well. Kanya yung relationship na yon ay na-establish. Ito yung gusto ng Panginoon sa Kristo na mangyari sa atin. Sinabi niya, that they all may be one, Father, as you and I are one. So dapat magkaisa sila, gaya mo at ako ay iisa. So this is what the prayer of agreement establishes. Not just it is a powerful prayer, but prayer in agreement also builds unity in the body of Christ. And the prayer of agreement, the main goal is this, to invite the presence of Jesus. For where two or three are gathered in my name, if you are gathered together in His name, so that means if two of you agree, or if two of you pray in agreement, ang sabi dito, you invite the presence of God. For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Nasaan si Kristo? Nasa tabi ni Brother Roger. No, hindi. Ang sabi daw, saan daw si Kristo? Saan daw? When two of you agree, for where two or three are gathered in the name, when this church agree, where is Christ? He's in the midst. He's in the midst. So that means, ang layo niya sa akin ay the same din yung layo niya sa inyo. He's in the midst. And that is the goal. So when you pray in agreement, Christ is there. And that's the most powerful situations. Sapagkat si Kristo, kasama rin, nag-i-intercede din si Kristo. Because sometimes, kailangan natin ng tulong. Sabi sa Psalms 133, 1-3, look at this. How good and pleasant it is when God's people live together in unity.
For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakagandang tingnan. Napakaganda. Wala na yata pinakamagandang tanawin sa sitwasyon ng iglesia, kundi yung sila po ay nagkakaisa together in unity. Anong pinakapangit? Ay, nag-aaway. Mantaki mo iglesia, nagpapupunta na naman ako sa iglesia. Makikita ko na naman si pagkatapos pagka nasa labas, kung ano-ano mga sinasabi laban sa isa't isa. That's the worst thing that could ever happen sa church. Where divisions is there. But the best thing na pinakamaganda raw, pinaka-pleasant na makikita is brothers living together in unity. It is like precious oil poured in the bird running down at Aaron's bird. Alam niyo yung sa anointment Kasi pagka ang priest ina-anoint ng oil. Akala niyo ba tapik lang yung oil pag ina-anoint yung hindi. Pag nilagyan ng langis yung oil at inanoint, ganun daw ang itsura ng unity, napakaganda. Nagfo-flow yung oil sa balbas, sa muka, sa mata, dito sa hanggat dun daw sa rope. That's the anointing. It's so full. O kaya, it is as if the dew of Hermon was falling on the Mount Zion. For there the Lord bestows His blessings, even life forevermore. Tingnan niyo yun. Pagka ang mga tao daw ay tumitira together in unity as one, for there the Lord bestows His blessing. Anong gusto niyo dyan? For there the Lord bestow His blessings, even life forevermore. Anong gusto niyo? Lord or blessings? It's always the Lord. For where there is unity, God resides. For where two or three are gathered in my name, there am I, in the midst of them. So, the next time na ikaw ay kasama sa panalangin, the next time, agree. And let God see kung paano ang symphony dito sa iglesyang ito as you agree. Hindi mo kinakailangan lakasan ng agreement mo. Just say, yes, Lord. Okay, tumango ka. Okay, sabihin mo sa Panginoon, opo, Panginoon, yan din po ang prayer ko. Alam niyo, napakatindi na ng bansa natin. Hindi ko na nga alam kung ano mangyayari sa bansa natin. Kasi masyado nang talamak ang korupsyon. Masyado nang matindi na ang korupsyon sa iba. Hindi mo na alam kung paano magiging situations. And hindi lang naman ito about mga contractors. Hindi lang naman din ito about mga projects. It's about corruption in the government. Hindi mo akalain na napakatindi. And just imagine billions and billions. And we don't know. Baka maging Indonesia tayo. Muntik na magawa yung Indonesia. Muntik na lusubin yung Malacanang nung isang araw. Hindi talagang gusto nila sunugin. Sunugin yung Malacanang. Pero hindi lang nangyari. And then until now, talagang galit na galit ang mga tao, galit na galit lahat ng sektor ng mamamayan, talagang sumama and express their hurts and their suffering sa kabulukan ng gobyerno natin. Although hindi naman po lahat, pero still, ang manifestation is kabuuan. Nadamay yung iba kahit wala naman silang ginagawa. Na today, siguro ito po yung issue na nais kong dalhin natin sa Panginoon. We're going to pray the prayer of agreement.
And be attentive. Do you want to experience the answer of heaven? In 2 Chronicles 7:14, sinabi doon, if my people who are called by my name should humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, I will answer in heaven. I will forgive their sins. Ito yung sinabi pinaka, and I will heal their lands. Grabe. Siguro ito kulang natin eh. We're not so involved. I know some of you may be praying. Pero I guess maybe this time, let us ask the Lord as His people. Let us humble ourselves. And let us expect God answers. Are you willing to participate in this prayer? Okay, agree. Just a simple agree will do. And let us all in symphony cry out to the Lord, Lord, yes, help us. Yes, Lord. Amen, Lord. Okay, we will pray regarding the corruption in our government. So tanawin mo yung corruption. Siguro mas matindi pa tayo sa corruption. Hindi lang natin alam sa Nepal o kaya sa Indonesia. Pero let's pray to God, Father. Ikaw ang gumawa ng paraan sa corruption of the government. Why do we want justice? Yeah. Kasi matindi yung ginawa sa mga taong bayan, sa atin. We suffered. Yung iba, sa halip na maibsan ng baha, mas lalong lumubog yung kanilang mga lugar. And nakita natin yung suffering. So, let us pray for God's justice and intervention sa bagay na ito. Ipagpasa Diyos na natin po lahat. May mga inquiry, may mga ICI, pero let's ask the Lord na mag-intervene doon sa mga itinayong committee na yon. And let's also pray for the suffering, those who suffer because of this corruption. Yung mga tao talaga na sobra naman na naghihirap na ng gusto, halos walang makain. Yung pala iba, grabe ang ginagawa. And the fourth is, let us also pray for our political leaders who remain faithful to their jobs. Marami naman po talaga na tapat pa rin sa mga tungkulin nila, na sana wag silang mahulog sa tukso ng korupsyon. Okay, so may I call those four people up here, and I will end after their prayers. I will end their prayers. So, agree. Help us agree. And let us cry out to heaven. All right? We will be knocking at heaven's door. Let's all stand up. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, na nariyan sa langit at nakikita ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Nakakaalam ng lahat ng mga bagay na hindi namin nalalaman. At nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan. O Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon with a humble heart. We pray that you forgive us our sins. Na huwag kaming alisin namin ang kayabangan sa aming mga puso.
Dahil sa panahon na ito ay wala kaming magagawa. Ikaw lamang ang makakagawa ng lahat ng mga bagay. We pray for the leaders of our country. Those who are corrupt and those who are overtaken by greed, Panginoon, na hindi tumitigil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan namin. Sa araw na to, Panginoon, nakikilala namin yung mga tao na to. They do not fear you. And they do not think about the consequences that they did. We pray today, Lord, that these people in the government, small or big, Panginoon, we are asking you today to expose them into the light. That every Filipino people will see who they really are, Panginoon. Ito yung mga buhaya na umaagaw ng kinabukasan namin at ng aming mga anak. And today, Lord, sana i-expose mo sila. Sana parusahan mo sila sa mga kasalanang ginawa nila. And ipinananalangin namin, Panginoon, na ma-realize nila yung bigat ng ginagawa nila para sa bayang ito. Napabigat sila sa bayang ito, Panginoon. We are praying for each and everyone in this church. We are praying for our children's future. Na makapagpalaki kami ng mga anak na may takot sa iyo, Panginoon, para magkaroon pa rin ng magandang kinabukasan ng aming bayan. Sa ngayon, Panginoon, we will wait for an answer to you, O Lord. Itong bagay na ito ang ipinananalangin namin sa iyo na makita namin at makilala namin ang lahat ng kaaway ng aming bansa because of corruption. In Jesus' name, we pray and ask to you. Amen. Oh, Holy Spirit, help us with this prayer, Holy Spirit. Teach us the words to say, Lord. Oh, Father, if we truly know you, we know that you hate injustice, Lord God. You said those in your words, Panginoon, that let justice and love and mercy flow like a river. Panginoon, sa umagang ito, nagkakaisa at nag-a-agree kami, Panginoon, sa panalangin na ito. Hindi namin alam, hindi namin makita ang gulo-gulo ng mga pangyayari sa Pilipinas. Panginoon, hindi namin maintindihan, Lord God. Pero ngayon ay nananalig kami sa pag-asang hawak mo ang lahat sa kamay mo, Panginoon, at nakikita mong lahat. At dahil ayaw mo ng injustice, Lord God, alam ko, Panginoon, na tutulungan mo ang bayan namin na makamit, Panginoon, ang hustisya, Panginoon, na nararapat para sa bayan namin, Panginoon. Ninakawan kami sa mahabang panahon. Pinalubog yung mga lugar ng mga kapatid namin, ng mga kababayan namin, Lord God. And Father, all we can do right now is cry out to you in prayer, Lord God, kasi hindi namin talaga alam kung ano ang lutas sa mga problema ng bansa namin, Panginoon. Ngunit ikaw, tanging ikaw, O Diyos, ang may kasagutan sa lahat ng bagay na ito. Tingnan mo ang mga iyak ng mga bawat puso na sumasamo sa iyo, Panginoon. Bring justice to this. Lagyan mo ng sagot na sana managot lahat ng mga may kasalanan, Panginoon, sa mga pangyayaring ito sa bansa namin, Lord God. At ibigay mo ang nararapat, Panginoon, para sa bayan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil dinidinig mo ang mga panalangin namin sa araw na ito. Let's continue to pray. Panginoon, alam po namin na
hindi ka natutulog, Panginoon. Hindi ka kahit kailanman nagpahinga sa mga hinaing namin, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang sitwasyon ng Pilipinas, Panginoon. Panginoon, dahil sa korupsyon na ito, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, na recently, Panginoon, katatapos lang ng bagyo. Nakita mo, Panginoon, yung mga lugar na binaha. Nakita mo yung mga paghihirap nila, Panginoon, pagdurusan nila, na imbis na may mga magagandang proyekto para sa ikaaayos ng bansang ito, Panginoon, naghihinagpis ang mga Pilipinong ito, Panginoon. Kaming mga Pilipino, especially yung mga apektado, Panginoon, na mga baha, Panginoon. Nakita mo, Panginoon, halos ilubog na ang buong bubungan ng kanilang mga bahay, Panginoon. Yung iba, Panginoon, nasa tuktok na. Yung paghihirap nila, Panginoon, alam ko, Panginoon, dinirinig mo ito, Panginoon, at alam ko, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Panginoon, may mga kababayan kami, Panginoon, na gustong pumunta sa isang lugar. Ngunit, kailangan nilang tumawid sa ilog. Kailangan nilang tumawid sa sapa, na imbis na merong tulay, nahihirapan sila, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay nila, Panginoon. Panginoon, hindi lang, Panginoon, sa mga flood control na ito, hindi lang, Panginoon, tungkol sa baha. Marami, Panginoon, nakikita mo rin, nakaratay sa mga ospital. Walang pambayad ng ospital, Panginoon. Wala silang mailabas na pera. Hindi nila mapagaling. Hindi nila maidala sa doktor yung mga sakit na gusto nilang mapagaling, Panginoon. And Panginoon, dahil sa korupsyon na ito, Lord, imbis na libre ang pagpa-ospital, Panginoon, dahil sa korupsyon na ito, ang bawat Pilipino, Panginoon, ay naghihirap. Panginoon, sa iyo na lang kami dumadalangin, Lord, na yung mga kapatid at kababayan naming may sakit, Panginoon, pagalingin mo sila, Panginoon. Lord, kung tutuusin, ang daming batang gustong mag-aral. Ang daming estudyante na walang pampaaral. Ang daming batang walang pampaaral, pero gusto nilang mag-aral. Apektado rin sila, Lord, kasi trilyon ang ninakaw, Panginoon. Bilyon-bilyon na umaabot na sa trilyon. Imbis na ni piso, wala rin silang babayaran mula kinder hanggang college, Panginoon. Kaya, Panginoon, eh. Pero dahil sa korupsyon na ito, imbis na makatapos sila ng pag-aaral at gumanda ang buhay nila, Panginoon, ninanakaw, Panginoon, ang kinabukasan nila. Ninanakaw ng mga kurap, Panginoon. Hindi namin sila nilalahat, Panginoon, pero you know, Panginoon, kung sino-sino sila, kung saan-saan sila, Panginoon. Ang bansang ito, Panginoon, ay nalilito na, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, Panginoon. Ikaw ang bigay sa amin ng kaliwanagan kung sino ba talaga ang mga magnanakaw na ito. And we pray, Panginoon, na ang hustisya, Panginoon, ay makamit ng bansang Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Let's continue to pray. Yes, Father God in heaven, Lord, thank you for our time together to really pray for these things, Panginoon, na nagmamatter, Panginoon. Lord God, for our country, Panginoon. Lord, mahal namin yung Pilipinas, Panginoon. Yes, that's why we're still here, Panginoon, and we believe, Panginoon, na may pag-asa pa yung Pilipinas, Panginoon. We believe maganda yung Pilipinas. Talagang nababalutan lang ng kasakiman at kadiliman at mga bagay, Panginoon, na pagnanakaw, Panginoon, nababalutan lang, Panginoon. Pero Lord, ikaw po yung liwanag, Panginoon, na tanglaw namin, tanglaw ng mundong ito, Panginoon. Tanglaw namin sa mga kasamaan, Panginoon, na nangyayari at nagaganap
dito sa aming bayan, Panginoon. So Lord, right now, before ko po ipag-pray, Panginoon, yung mga leaders namin, Panginoon, na nakaupo, na may hawak na mikropono, Panginoon, na may hawak na yung may boses, Panginoon, yung mga nakaupo, Panginoon. Lord, let me pray for yung mga countrymen ko, Panginoon, na Lord, sana sa nakikita namin, Panginoon, na issues ngayon at kasakiman ngayon, Panginoon, Lord, sana maging matalino kami sa susunod, Panginoon. Lord, sana mas maging mapili kami sa susunod, Panginoon. Sana, Lord, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, kung sino yung iuupo namin sa pwesto, Panginoon. Lord, I pray na i-bless mo yung bawat kababayan ko, Panginoon, na sana maging matalino kami sa susunod. And next, Panginoon, we want to pray for our leaders, our political leaders, Panginoon. Lord, na sana alam namin gumagalaw ka, Panginoon, sa mga panahon na ito. Sana, Panginoon, yung liwanag mo, ipakita mo, Lord, yung liwanag mo sa kanila, Panginoon. Na hindi sila masilaw, Panginoon, sa salapi, sa kapangyarihan, Panginoon, ng mundong ito. But Lord, sana yung justice mo, Panginoon, yung mga ibabaw, Panginoon, sana, Lord, makakita man sila, hainan man sila, Panginoon, ng sang damakmak na salapi, Panginoon, at kapangyarihan sa kanilang harapan. Sana, Lord, maisip nila, Panginoon, yung fairness, Panginoon. Sana, Lord, maisip nila, Panginoon, yung faithfulness, Panginoon. Sana, Lord, maisip nila yung kabutihan, Panginoon, para sa bansang Pilipinas. Sana, Lord, hindi sila ma-fall into temptation, Panginoon. Sana, Lord, gabayan mo sila, Panginoon, yung wisdom nila, Panginoon, at yung compassion nila, Panginoon, para sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Marami pong salamat, Panginoon. Bless them and keep them. This is all we pray in Jesus' name. Yes, Father. Oh, Father, pagalangin mo ang aming bansa. Pagalangin mo ang aming bansa, Panginoon. And give us a better future. Lord, sana po sa maski kami sa aming mga pananaw, ingatan mo kami, Panginoon, sa bagay na ito, corruption. Sana maging tapat kaming palagi sa iyo. Kasi we too may be part of the corruption sometimes in the government na hindi namin alam. Sana, Panginoon, maging aware ang bawat isa dito sa situations na kaya palang gawing ganito ang isang bansa. Kaya palang masanay sa ganitong gawain since time memorial, Panginoon. Ang kasakiman at ang korupsyon ay mangyayari at itong nagiging dahilan ng kabulukan. Father, maski nga sa halala, nakita namin kung paano bumaha ang mga salapi sa bawat kandidato, Panginoon, na nag-o-offer ng pera para lang sila iboto. Hindi namin malaman kung saan nanggagaling yan. Pero now we know, Lord, na part pa rin ng corruption, maski yung mga halala na kung saan namimili ng boto. Because nakita nila kung saan babawiin ang lahat ng ito. Oh, Father, mahabag ka po sa amin. Sana po tulungan niyo kami. We humbly pray, oh Father. Pakialam ka sa bansa namin. Pakialaman mo ang bawat isa sa amin. Ituwid mo kami, Panginoon. At dun sa mga leaders namin who remain faithful to their work, we pray for them, Father. Gabayan mo sila. Pagunahan mo sila. Ingatan mo sila. And Father, wala po kaming kayang gawin kundi ang manalangin sa iyo at magtiwala sa iyo na ikaw lang tanging makapagbibigay lunas sa mga bagay na ito. We
We honor you, Father, and we thank you sapagkat alam namin, Panginoon, you're listening to us. Because we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, at ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumaati nawang lahat